ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:03 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Negros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon Karon sa Radyo Pilipinas. Lakat na! Lagawon kag kilalahon ang mga bugal sa Kabisayan na katulan. Rehiyon Karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, adlaw kita sang Domingo, ikaduha nga adlaw sa bulan sang Nobyembre, All Souls Day 2025. Mayong aga mga sa aton nga mga kultura, di man nabay sa Pilipinas o kung saan kalibutan. Good morning, good afternoon, o kung maayong gabi sa inyo. Kamusta ang inyo no nga tigkarala? Kabay pa nga nakabisita na o kung wala pa nakabisita sa patio. Nagbisita no, samtang temprano pa, kag samtang wala pa nato no, na batyagan partner no. Ang posible mangin epekto sa bagyo kay tinagsulod na ang Bagyo Tino sa Philippine Area of Responsibility. Mga biyan, sa kinaandan kami ang inyong mga alakad kada Domingo. Ako si Marian Grace Areñata. Kag Hope Tarichante. Kag ini ang Rehiyon Karon sa Radyo Pilipinas. Mga kaabyanan, sa buong adlaw November 2, 2025, ginadumdum naton ang All Souls Day, no? Adlaw nga gin-dedicate para sa mga kalag, no? Sa mga himata nga nagtaliwan. Kahapon, no? Gindumduman naton ang All Saints Day kag ang mga parokya, no? Diri sa aton sa Western Visayas partner, may mga parade pa gani, no? Nga ginhiwat sa parade sa mga santo, no? Yung Saints Festival naton kumbaga sa mga nagkalain-lain yung mga simbahan diri sa probinsya sa Iloilo and also other parts no of Western Visayas. Ini pagdumdum sa mga sa kabogi no sa mga santos naton. Yes, kag sila ni partner no ang mga santos naton kumbaga ang mga giya naton no. Basta naga-wonder ka mo nga madamo kita sa mga santos mga biya no. For example, we have saints no for the sick, for peace, even sa internet may ala kita bag-o santo. Yes, So that's why no hindi ka mo magkataka no kag basi no curious ka mo. Diba nin sa ila partner ginalawag ni during masses nato no ini bangon nga ti amo ini siya ang kumbaga no ang mga parokya sang aton nga mga santos gili sang aton nga mga parokya and at the same time we are praying for them no through them no ginapalabot naton partner ang aton nga wishes ang aton ginahope no pinaagi no sa mga santos naton padulong sa aton nga Ginoo. Yes. And kumbaga nang yung tradisyon naman no sa mga Ilonggos partner especially sa mga Catholic faithfuls naton yung magparada every time no ginadumdum ang All Saints Day and also may ginahiwat man nga misa sa patio ang mga parokya no sa mga naglain-lain nga mga simbahan. So nagapadulong ang mga kaparian naton sa patio no para magbendisyon sa mga ginalulubgan no sa aton nga mga nagtaliwan nga mga himata. And sa karon no since All Souls Day
November 2 mayara sa gihapon ina no nga schedule of masses para naman sa aton nga mga nagtaliwan nga mga himata. Yun. So, kamusta ang inyong nga pagbisita kahapon no November 1? Nakita nato no mga nagpugok partner no ang trapiko sa pila naton ka mga patio diri correct. sa syudad sa Iloilo and even no outskirts no sa mga probinsya no nga kaugping nga probinsya sa Iloilo. Nakita nato no ang pagdagsa sa mga kauturan nato no sa ila patio. Syempre mga biyan no ang aton diri panugyan sa mga nagabisita no hindi kay magdala sa mga matalong nga bagay no kiti kada entrance ni ara kita dira no nga ginapatuman nga checkpoint or ginalantaw no ang sulod sa inyong ka bag. So para nga hindi mag-delay or hindi ka mo makakos no sang delay, make sure nga ti wala ka mo dira sa wala ka mo nagadala sang mga matalong nga bagay kiti bawal ina mga abyan. Kag kung ang inyo no ang balubasin nila partner manglimpyo ti you had time ami ara no nga May schedule, yes. hatag nga schedule sa inyo. So subong ya let us respect no ang ining mga pagsulundan naton sa aton nga patio. Correct. And syempre, isa man sa mga na-notice naton yan, no? Kung magpadulong kita sa patio, sang una, pinagusto kung diin ka mapwesto, sang imong baligyaan sang kandila, sang bulak, no? Sa karon organized na ang kada LGU. May ara gid sila yung designated place para nga hindi magginutok sa entrance kag exit no sa mga patio naton. Yes. So dira nato na appreciate nung ang effort sa aton yung mga local government units nga ma-make sure yung kalinong katawhay no sa mga patio diri sa Western Visayas. Yes, and speaking partner of kahandaan mga biano isa man sa ginahandaan nato no ang posibleng nga epekto sa Bagyo Tino no kay ti nagsulod na ini sa Philippine Area of Responsibility. Subo nga Domingo. So ang isa no sa ginahandaan nato kita diri sa Panay Island, Guimaras and even Negros Island. Lakip kita no sa mangin trough no sang sini nga bagyo nga posible magalandfall sa Eastern Visayas. So later on partner no istoryahan man naton ang kahandaan sa bahin sang ato nga DSWD6 no ano ang pagpang-ready nato no especially sa pagpreposition sa mga family food packs and non-food items and ready to eat food, and at the same time ang paghatag naton partner sang financial assistance sa mga apektado naman sa Bagyo Ramil dira sa probinsya sang Capiz. While the province of Capiz no recover pa sa nangin lapnagon nga pagbaha tugas ang bagyong Ramil, mga kaabyanan, ari naman no may isa naman ka weather disturbance o kon bagyo nga ginabantayan ng ato nga mga local government units diri sa Panay. And ang province of Capiz, no, ang mga kabanwahanan, pila ka mga kabanwahanan nag-declare na sa suspension of face-to-face classes. The same no sa Rojas City, Capiz, ang component cities ang probinsya. Si Mayor Ronnie Dadivas nag-declare na sa suspension of face-to-face classes for November 3 and November 4. So all levels ina mga kabyanan kaya hindi naton gusto nga may mga kauturan kita no nga ang ila kabuhi under threat no kung magpadayon gid kita sa pagpadulong sa aton nga mga buluthuan sa kasagsagan no sa paglabay sa bagyong Tino. Wala pa kita kabalo because forecast pa malang ina mga kaabyanan. So hindi pa gid na siya exactly kay wala pa naglabay mo no. Ginapaghandaan lang kay amo na no ang sandig sa satellite no sang Pag-asa. So amo nang forecasted track sa bagyong Tino. Gani kita diri sa Kabisayan kinahanglan gid nato no nga magdoble ingat. Mangin alerto ang aton nga go bag partner ihanda na sa aton nga mga pumuluyo. Yes, and especially those living no sa mga low-lying areas naton ka mga mountainous areas mga beno ang panugyan sang aton nga Pag-asa ti kinahanglan no nga mag-prepare kung balaan ninyo nga always kamo dira ginabahan no ka experience sang flash flood. Make sure no nga subong pa lang ready kamo no ang inyong mga go bags, ang mga documents ninyo i-secure ninyo no kay hindi kita kapakot basi balang partner mag-flash flood, maggalapaw naman ang tubig baha sa inyong balay, magkalabasa ang inyong bayo, ang inyong mga dokumento. So kinahanglan no nga preparado kita kag dapat no balaan ninyo diin ma-evacuate no di nga mga lugar pwede ka mo makapadulong para nga ti safe ka mo no kag ang inyong pamilya kay ang goal naton kada disaster partner no wala sang may mautas
nga kabuhi. So Yes. dapat nga magpamati diri sa mo sa Radyo Pilipinas Iloilo no, bantayan gid always no ang mga panugyan sang aton nga pag-asa kag ang mga post namo no dira sa Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo, bantayan para nga kita magiyahan no sa ano naton nga or ano ang pwede naton nga obrahon. Yes, nagaulat-ulat kita no sa mga direktiba man ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Kahapon partner, nagpatawag siya no sang emergency meeting while masako ang aton nga mga kauturan sa pagbisita sa ilang nga mga nagtaliwan nga mata no sa mga nagkalain-lain nga patio diri sa syudad sang Iloilo. Ang alkalde no masako man sa pagpatawag sang meeting kag coordinate sa mga concerned agencies because no preparation sa paglabay no ni Bagyong Tino diri sa island of Panay. Sa diin no nahamtang ang Iloilo City nga posible man maapektuhan sining bagyo. Yun. So, susubok partner no, nga pangpangalagan naton mga biano, aside sa undas, istoryahan natin no, ang mga preparations sang aton nga mga government agency. So, later on, makaupo natin si Sir Angelo Miranda, ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sang DSWD Region 6. Yes, ang tinguhaan man naton mga kabyanan nga malabot no ang mga hepe sa DRM offices no diri sa isla sang Panay. Try naton later nga labuton si Mr. Broderick Train, ang hepe sa PDRRMO Antique, and also no si Dr. Fons Baldonado, ang spokesperson naman yan no sa PDRRMO Iloilo. Ini para ma-make sure naton ano na bala ang mga tikang nga ginaubra no sa DRM offices naton para paghandaan ining bagyong Tino. So kita diri no sa Radyo Pilipinas always man naton gina-check ang lakat sang panahon. Yes, and if we have time later on, ipabati namon mga abiyano ang pila sa mga sabat sang amon diri nga na interview kung bala may pagbag-o sa pagsaulog or pag-remember nato no sa aton nga mga nagtaliwa sa kaboy, especially no ang aton nga pag dumdum no or pag sa ulog man sang All Souls Day. Hibaloon naton ina no pinaagi sa mga amon na labot nga mga kauturan diri sa Iloilo City. Yes, and also mga kabyanan, no, ipabati man nato ng aton interview with Ma'am Hatred Fermantes, ang Shrine Curator no sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Naghatag no sang iyang mensahe especially sa mga younger generations naton partner nga hindi naton pagkalimtan no sa undas sa Victory Day or sa adlaw-adlaw no ang aton nga mga World War II veterans, ang mga katapo sang 6th Military District no nga nagbulig sa pagpahilway no sa Island of Panay, nagbulig diri sa pagpakigbato no sa kahilwayan diri sa ato sa pungsod Pilipinas. Gani I don't know no partner, nakita naton sa crowd count sa Iloilo City Government yara sa 30 to 50 yung mga nagbisita no sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa aton yung mga World War II veterans no. At least we see nga bisan pagamay-gamay gina-make sure gid no sang shrine nga may nakakadumdum para sa aton yung mga veterano sang ikaduha nga naway pangkalibutan. Yun. And also mga kabyanan, portions also no sa aton nga interview with the USEC or Undersecretary Reynaldo Mapugo, ang administrator no sang PVAW, kay nagpadulong siya diri sa Iloilo City para mag-award no sa pangunahan ng awarding sang US Congressional Gold Medal, and sa 50 nga gin-awardan mga kabyanan, dalalupang doon kay 45 of them posthumous awardees. Nagtaliwan na mga kaabyanan no. So natigayo ini days prior no sang pista minatay. So ibaloon nato ano ayan ang efforts no sang PVAW para ma-make sure nga ang legacy sang sininga mga World War II veterans naton magapabilin. Kag syempre, aside sa mga nagtaniwan partner, may ara dito nga isa nga personal gid na nagkuha sang iyaman nga award. Yes, actually ano sila no, duha ang personal gid nga nagbaton sang ilang medalya, and ang duha nga ina partner
more than a century-year-old na gid sila, no? 100 plus years old ang ilang edad, no? Bisan nga 100 plus ng ilang edad, personal nila nga gibaton ang US Congressional Gold Medal Bronze Replica naging award sa PIVAW, and of course no in partnership with the US Embassy. So congratulations no sa aton nga mga World War II veterans and also sa ilang mga pamilya. So sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, ang oras diri sa Radyo Pilipinas 9:18 sa aga. Sa aton nga pagbalik, aton nga hibaloon no ang mensahe sang Shrine Curator sang Balantang Memorial Cemetery National Shrine, si Ma'am Hatred Fermantes, and also si Undersecretary Reynaldo Mapugo, ang PIVAW Administrator. Bantayan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. May tao ba? Kung naghahanap kayo ng pera, tasamahan ko kayo. Ako rin naghahanap. Uy, ano ba? Huwag niyo akong takutin. Oh yeah! TV mo naman, naiwan mong nakasaksak. Ang karamihan sa mga TV at iba pang appliances ay may standby mode. Kaya kahit naka-switch off ang mga ito, basta naka-plug ay kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Tanggalin sa saksak ang mga electronic devices para hindi ka dalawin ng nakakatakot na bill. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Pakisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso ba ba ang harana? Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Balikan ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong itigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Pakisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock.
may OPM na rap. Sino last na? It was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol ng mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naaalala niyo pa ba ang musika nito? Ay, Paris, may araw. Ano ba yan? Tinusunod ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang bungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jornin, trupo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang ng 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang masamang balita parang nakakahawang sakit yan. Pagpatuloy na kumalat, apektado pati ang buong komunidad. Ang una sa mga haka-haka, maling impormasyon, chismis ay ang pagiging mabusisi at mapanuri. Tigilan ang pagkalat ng sakit na ito sa lipunan. Mag-verify mula sa mga legit sources at mga opisyal na tanggapan. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Bibiro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahon ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at makinis. Yan ang ating jeep. Sakay na! Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Sana'y tinakli ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay naman si Sansong Vitamin A palaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bundunan at mga buto. Ayon, pagpabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuloy siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguro may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaan Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:31 sa aga. Sa gihapon mga ben, nagpamati ka mo sa programa Ang Rehiyon, karon kag kami ang inyong mga alagad, Maria Grace Aranyata, kag Hope Torrechante. Kag sa sining tini ang mga kabyanan, antes naton nga hibaluon no, ang mga preparation sa aton nga LGU, kag mga government agencies no sa hilapit or sa paglabay no sa bagyong Tino diri sa isla sang Panay. Aton anay nga istoryahan ang Undas 2025. Ang Balantang Memorial Cemetery National Shrine, mga kaabyanan, ang nagaisahanon no nga military cemetery sa Gwa sang Luzon. So, may mga nakalubong kita dito ng mga World War II veterans, no? Mga katapos sang 6th Military District na ginapamunuan sa to, no? Ni General Macario Peralta. And lakip, no? Sa mga labi na makita ninyo or nakalubong, no? Sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine, hamo ang labi man no ni General Macario Peralta upod ang iya nga asawa. And of course, ang iban pa nga mga opisyal sa 6th Military District and even partner no ang mga unknown soldiers naton. Yes. Mga wala na nakilala
sadtong inaway pang kalibutan. So may ara sila sang symbolic tomb sa tunga no or sa heart sang Balantang Memorial Cemetery National Shrine. So yari pamatian nato mga kaabyanan, ano ba lang mga preparations no nga kinapatuman sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Yari pamatian ta si Miss Hatred Fermantes, ang shrine curator sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Naghahanda tayo, nililinis natin yung mga kits, tsaka yung paligid, tsaka naghahanda rin tayo ng mga upuan, tsaka mga mesa para sa mga bisita natin na pumupunta dito na kamag-anak ng mga World War II heroes na nandito. Total of 156 ang nakaliling dito. Composed of General Peralta, kasama yung asawa niya, tsaka yung iba pang mga high-ranking officials at ibang mga members ng 6th Military District. Meron tayong maintenance dito sa shrine na nagsascrub, naglilinis, nagpipintura sa ating mga puntod na hindi lamang ginagawa ito tuwing undas, kundi halos araw-araw nililinis natin yung mga puntod natin dito sa shrines bilang paggunita na rin para sa ating mga bayani na nakipaglaban noong panahon ng Hapon. Nabatian mga kaabyanan si Miss Hatred Fermantes, ang shrine curator sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. So, sa iya, 156 ka-World War II veterans ang nakalubong sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine, and dakip sa 156 nga ina mga kaabyanan si General Macario Peralta, no? Ang mga baganihan naton dira nahamtang sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Yari pamatian ta no kasugpon sa aton nga interview with Ma'am Hatred Fermantes. Linis natin to, yung Tomb of the Unknown Soldier, nagpipintura tayo, tapos nilalagay tayo ng candle stand para dun sa mga gusto maglagay ng kandida sa mga Tomb of the Unknown Soldiers natin. Linis natin. We have to remember, in order to instill to the minds of our youth, na yung heroic deeds and sacrifices ng ating mga veterans ay ginagawa nila ito para makamit natin yung kalayaan na hinahangat natin. And then hanggang ngayon, patuloy pa rin tayo para ma-promote natin yung nationalism at patriotism, especially sa younger generation. Si Miss Hatred Fermantes, no, ang shrine curator, may mensahe mga kaabyanan, especially sa younger generations nato, no, nag-hope ang PIVAW, nag-hope ang Balantang Cemetery sa ulihing tubo nung ang sakripisyo na ginhalad no sa aton nga mga World War II veterans hindi malimtan, and at the same time makaspark ini sang inspirasyon no sa mga kabataan naton, makaspark sang nationalism or love for country no and patriotism. So hopefully matigayon gid ini no or ma-possess gid ini sang aton nga mga kabataan no ang love for country partner kay ti Philippines is ours, no? Yes. Pilipino kita. So, yung mga sacrifices sa aton ng mga kanunuan, no? Hindi natin pagkalimtan. Yes. Kagama namin ini partner, no? This is also a good reminder, no? Sa aton nga mga ulihing tubo partner, no? Ining sakripisyo sang aton no nga mga World War II veterans, no? Kabay pa nga ti i-emulate ini partner, no? Sa subong nga ti on partner, no? It is easy for us nga masuway, no? Sa iban nga mga bagay. Kabay pa, let us always remember, no? Nga pangapina nato kung ano ang aton no nga mga Filipino. Kabay pa naman kung may mga time kita, pwede makita actually partner makabisita no sa ilang nga mga tunog, no? Not necessarily no nga kilala. Oo, nga parinti naton sila or kadugo naton sila. Let's take time no to visit them no. Kaga whisper or magpangamuyo kita partner no or maghalat kita no sa ila, magsindi kita sang kanila, maghalat kita sang bulak as our way no of saying thank you sa ila nga sakripisyo para nga di makuha naton ang kahilwayan
without them, partner, no, I can't imagine, no, kung ano pagit ang mga pag-antos siguro naton nga mga Filipino without their courage, no, ang ilang nga pagkigbato, no, sa aton, no, nga mga Filipino na agong naton, partner, kung ano ang may-ara kita subong. Yes, and syempre mga kabiyanan, kung inyo gid nga dumdumon, no, hindi lang dapat sa Victory Day o kung sa bulan sang Marso ginadumdum ang aton nga mga World War II veterans because amo na ang gindesignate nga adlaw para sa ila, no. No, dapat adlaw-adlaw naton nga ginadumdum sila kag ginakabuhi kung anong mga sakripisyo nga alay nila, no, para sa panay kag sa pungsod Pilipinas. Kung inyo madumduman, bloody yung nanginginaway, no. So imagine, no, mga kabiyanan, kung ang mga ginagyan yung mga sacrifices nila gani ang nationalism or patriotism nga ginatudlo gid, no, sa PIVAW sa younger generations. We hope, no, na i-instill gid na sa aton nga mga kabataan kita man, no, even hindi ka na miyembro sa youth naton. Dapat tanan nga mga Pilipino, no, palanggaon naton ang aton nga pungsod Pilipinas, pangapina naton kay do kaangay nga ginpangapinan man kaangay sang pagpangapin, no, sang aton nga mga World War II veterans sa aton sa sadtong colonization diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Yeah, so it's like a reliving sang history nato, no, and history mga beno is part of our present life. Without history, no, hindi kita kabalo, partner, kung ano ang mga gipag-agyan naton, hindi kita kapakot, no, kung ano ang Pilipinas sa subong without our history. Correct. So this is also a good day for us to remember, no, Oso's Day, no, those our departed, hindi lang, no, sa pakig-away naton kontra, no, sa Japanese occupation, but even, no, ang colonization, no, sa Spaniards, sa Americans, no, and even sa Japanese, no. Let us remember, no, the sacrifices sa aton nga mga veterans, kumbaga, partner, no, sa tanan nga mga nag-alay sang ilang kabuin, even our heroes, mga national heroes natin. Let us also remember that hindi lang sa adlaw, for example, ni Jose Rizal, dapat every day or even subong nga also stay. Correct. And syempre mga kabiyanan, no, na-mention 156 World War II veterans ang nakalubong sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Hindi pa actually yung exact number sa mga nagkalamatay, no, ng mga World War II veterans naton, but only those, no, ang 156 ang nakalubong sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. So mayara sila sang Tomb of the Unknown Soldiers, mga kabiyanan. Although wala na siya lawas dira, no, kay symbolic tomb ina sa sentro sang Balantang, but still pwede ka mo mag-alay sang magsinti sang kandila, magbutang sang flowers, no, kay may ginpahamtang candle holders ang Balantang Memorial Cemetery National Shrine, no. So pwede ka mo dito kasindi sang kandila, especially those nga sa pagkadto natin sa Balantang Balaan na partner, no, may naabdan kita dito nga nagapangita sang lawas sang ilang lolo nga World War II veteran man, no, but gina-check pa sang Balantang Shrine kung ara gid man kay based sa pangalan nga ginhambal niya, wala dito, no, sa 156 nga nakalubong sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. That being said, no, maayo kay mayara sang Tomb of the Unknown Soldiers nga pwede yasindihan sang iban pa nga mga himata and also mga turista, mga gusto mga historians naton nga gusto i-relive, no, ang history, no, pwede gid sila kasindi sang kandila sa Tomb of the Unknown Soldiers. Meanwhile, sa mga kilala naman niya partner, may aragi sila lapida, no, kung sa diin na pagkit ang ilang mga pangalan, ang posisyon nga ilagin uyatan sa tong miyembro pa sila, no, sang USAFE o sang 6th Military District. And ginapintahan ina partner, no, nakinabta nato, nagapaminta sila, no. May mga flag, no, sa tagsa ka mga lapida, mga kabiyanan, and dira gapakita, no, nga ang respeto bala sa mga World War II veterans nato, ginakadigid sila, no, nga mga heroes sa aton nga pungsod Pilipinas.
Meanwhile, mga kaabyanan, days before no sang pista minatay, nagpadulong diri sa Iloilo City si Undersecretary Reynaldo Mapago, no, ang administrator sa Philippine Veterans Affairs Office ukon PIVAW. So ang mensahe dara no ni Yusek Reynaldo Mapago para ma-make sure no ano ba lang mga tikang sang PIVAW agud nga ma-make sure nga ang legacy sa ato nga mga World War II veterans no, especially those nga mga posthumous na bala no, ang mga ginawardan nga mga sang congressional medal nga napatay na hindi malimtan sa aton nga mga kauturan. So yari pamatian ta si Undersecretary Reynaldo Mapago, ang administrator sa PIVAW. Not forget their evolution. So we are actually publishing books authored by Filipino military historians and some also historians natin, Filipinos. They are writing books, they have them in the publication, and then so that we can continue their legacy, their stories will be propagated, and hopefully it will be taught in schools, in higher education, so that the youth will learn from them. They'll learn their sacrifice, their valor, so that the youth na-inspire sila, and they, we can actually promote nationalism and patriotism, because the youth, they are the future defenders of the country. So sila yung mga kabataan, future defenders of the country. So in any emergency or when the time comes that everybody is needed to defend the country, we're there. We're prepared. We're preparing people. So yun, we will continue na i-preserve natin yung memory, their stories, their narratives, yun yung nagtutuloy. So yun ang isang contribution na pwede natin maibigay. And hopefully, it will trickle down to younger generation. Nabatian mga kaabyanan si Undersecretary Reynaldo Mapago, ang administrator no sa Philippine Veterans Affairs Office o kon PIVAW. So ginpahayag niya may ara sang gina-publish nga libro no ang sa bulig sang PIVAW mga kaabyanan, and also mga military historians and other Philippine historians no regarding sa legacies sa mga World War II veterans naton. So sa pag-publish sa mga libro no sa sinang pamaagi mapabalo sa publiko, sa mga Pilipino yung mga sacrifices nga obra sang aton nga mga World War II veterans. And again, as a background lang no, 50 ka mga World War II veterans ang ginawardan sa nagligad nga semana, and sa 50 of them, 5 ang currently alive, no? And 45 ang posthumous awardees o kung baton sang ila nga mga spouses, kabataan ukon kaapuhan no sa ginhiwat nga awarding ceremony diri sa Iloilo City. Again, ang US Congressional Gold Medal Award, ang highest award nga ginahatag sa US Congress sa individual o kon grupo or organizations nga may dako nga kontribusyon sa Estados Unidos no. So ang mga mga freedom fighters naton, mga members of the USAFE no, mga heroes naton, that's why nga worthy recipient no sang US Congressional Gold Medal. So hopefully partner makabaton man kita or makabasa man kita no sa mga libro nga gin-publish no sang PIVAW and sa Philippine government no regarding sa aton nga mga World War II veterans. Yes, kag nanami anak ko na iya partner no, every time nga may mabasahan ako online no nga mga families no sang aton nga mga World War veterans no ang ila nga pakigbahin sang istorya no sang ila nga tatay o kung sang ila
ilang lolo no nga tiupod or mga World War II veterans naton no kag ini a great reminder for us partner no nga mga ulihing tubo ay naga-exist gali mi amo gali ini amo ni gali ang ila ginuumbrala sa mga nagiligan no nga mga tinuig kag we hope partner no nga makakapot sang hambagan ni mo libro no sang ila nga testamento sang ila no nga kabuhi para nga ti ma-refresh kita no ano ang ilang yung pang-agyan and at the same time mabasahan naton ang history sang Pilipinas. Yes, kag since nga nag-attend kita dito partner no sa awarding ceremony sa US Congressional Gold Medal awarding, may isa kita dito nakita no personal siya nga nagbaton sang iyang award si Private First Class Hilaire no sa Haniway Iloilo, 105 years old, nagtambong personal, nagbatong personal sang iyang medalya. And ang iya naman na iyang side story no partner or back story, ano man siya no nangin kumbaga nag-join man siya sa combat mission sa Antique and Capiz, and sa karon of course hindi na sila private citizens na gid sila, hindi na sila member of our armed forces of the Philippines, but definitely makabig naton nga mga living heroes naton kay alive sila, 105 years old, nagbaton sang ilang US Congressional Medal, nag-alay sang ilang sacrifices para sa pungsod Pilipinas. Yun. Mga abiyan oras sa Radyo Pilipinas 9:49 AM kahapon partner no bisita kita no sa aton nga mga patio diri man sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo no. Nakita ninyo dira sa post naton sa Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo ang pila sa mga photos no makuha sang aton nga mga reporters no situation sa mga patio naton kag kita partner no dito naman sa syudad sang Pasig miara kita no sa mga na-interview nga mga nagbisita no sa ila nga mga nagtaliwan nga himata ari bala ipakita naton partner no ang isa sa mga talalupang doon partner no usually makita naton mga bulak, mga fresh flowers ang ginahatag naton, pero partner no dasig malaya no ang ini nga mga bulak naton after a week siguro no malaya na ang mga bulak naton. Pero mga biyan no ari ipakita namo sa inyo ang aton yung interview no, siguro nakita ninyo online ini no ang mga bulak nga human sa fuzzy wire no, hindi siya ya fresh flowers kundi fuzzy wire nga mga bulak or bouquet no sang bulak. Ari na ipakita namo sa inyo ang interview sa aton no nga isa nga mga nakita dito no nga naghatag sang bulak nga fuzzy wire sa lulubngan no sang iya nga tatay. Pamatian naton si Ma'am Nigel Panisales sang Pasig City. War, ano ang reason nga amo ni siya ang inubulak? Ginhimo ko baka bata ko para nadang long lasting bala, di dali malanta bala. Para sa next namon nga visit diya pa. Ano kadugay ang pag-ubra ninyo sang isa ka pat? Ang nag-start ka bata ako ka buhat pag semestral break daw 4 days na yung natapos kay dyan tanan na buhat na ang 5 kapats 6. First time niyo nga made of fuzzy wire ang gigamit niyo. So ginabaligan niyo man or wala lang para lang sa inyo? Why? Himo lang ka bata ko para sa Sino gibisitahan ninyo diri sa patio? Si tatay ko, ma'am. Sulo ko, ma'am. Taga-diin ka mo? Taga-Gimitan. Gimitan sa Pasig City. Sino galinganan ka mga? There you have it mga biya, si Ma'am Nigel Panisales no, ang ato nga na-interview no. Sa mga wala nakakita sang fuzzy wire, ara nakita ninyo sa unahan. Pero na-post naton inino ang tsura sang fuzzy wire. Separate naton nga post dira sa Radyo Pilipinas Iloilo nga Facebook page. Yes, kay iban sa aton yung mga kauturan curious no, ayan ang itsura. Pwede nyo giti na access no sa page sang Radyo Pilipinas Iloilo, kaya may separado no nga post no tuhoy sa disenyo sang bulak nga ginaubra sang bata no ni Ma'am
Nigel Panizales from Pasig City. Yes. Madam ko fancy Ma'am Nigel. Hello, shout out. Kay Ma'am Nigel, madam mo nga salamat no. And actually manami no ang iya nga ginaobra dila inlain na color. So iba ni sa ila naga-order online sa mga Fuzzy War para nga magbakal. Actually hindi lang subong nung All Souls Day but even during Valentine's nakita natong partner nga ginabaligya man ni gani. Or even last even no decoration sa mga panimalay. Pwede. Pag Teacher's Day. Isa ini sa mga ginahatag no sa mga manunodlo naton iniya ang baga nila partner long lasting no wala gakalaya. Yes, pares man sa pagigugma nila sa ilang ginalayan ang bulak no. Pares kay Ma'am Nigel ginalay nila ang bulak sa ilang nagtaliwan nga himata no. That only shows nga ang ila love for that person no. Wala nagatapos, everlasting. Yes. So kabay pa no sa aton nga mga kautoy nga mga bisita later on no magbalon kid ara. Makita ang ini no nga ginobra sa bata ni Ma'am Nigel ang banya gani partner semestral break no or naka-break no. So 4 days lang no. 4 days lang kag natapos niya na ang iyang bouquet or do isa na kapat sang bulak nga lain-lain color and attractive gid ang color nga ginpili niya is ang bright yellow and pink. Yes, kami araman violet and blue. Actually, may nakita kita damo partner mga yellow, mga red, no? Pwede ninyo ma-access nila no, sa page namon sa Radyo Pilipinas Iloilo ang mga pila no, sa mga ginabaligya kag iba no, ginahalad na sa ilang mga himata. Creative gid yan no, ang mga Ilonggo. Dila naton makita nga aside from their love no for their loved ones, makita man naton yung creativity sa aton nga mga Ilonggo kay even ang mga fresh flowers partner, sila man ang design. Ang iba no, sila man ang design. So kumbaga made by hand sang mga loved ones no ginalay sa ilang mga himata. Meanwhile, may isa man kita ka-post nga nakita online sa bahin naman to ya sang Dumangas, Iloilo. Nagbike siya padulong sa patio and along the way may mga nakita siya nga bulak gintipo niya kag ginpangalay sa mga lulubngan sang iya nga mga nagtaliwan yung himata. So, effort man, no? And at the same time, we appreciate the simplicity. Yes. Kung wala ikaw kwarta, pwede kung may mga tanong ikaw sa balay, or pwede ka pa nga sa piyak balay. Hindi man necessarily, no? Kinala natin magasto. Kaya ang very thought dira sa atong pagsaulog isang pagdumdum naton sa aton nga mga nagtaliwan yung himata. Alright. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:55 AM, partner sa aton nga pagbalik. Makaupod na natin si Mr. Broderick Train, ang hepe sang PDRRMO Antique, no? Aton i-check ano na ba lang mga preparations sa province of Antique sa bagyong Tino, and at the same time observation no and mga tikang nga ginaobra sa Undas 2025. Bantayan mga kabyanan sa pagbaliksang ang rehiyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Pakisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o naninuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Puso ba ba ang harana? Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Punong ekotibo na ang AI ay isa sa pinag-uusapang paksa sa mga sesyon ng APEC at mga bilateral na pagpupulong kung saan kinikilala ng mga pinuno ang pangako nito at mga potensyal na panganib. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na pinag-aaralan na ngayon ng gobyerno kung paano epektibong gamitin ang AI sa iba't ibang departamento sa tulong ng mga pandaigdigang eksperto at mga lokal na think tank. Ito ay upang matiyak ang ligtas at kapaki-paginabang na paggamit.
Department of Social Welfare and Development naka-full alert na habang papalapit si Tropical Depression Tino sa Philippine Area of Responsibility. May ulat live si Ray Ferrer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naka-full alert na ang mga control office ng Department of Social Welfare and Development sa paparating na Tropical Depression Tino. Sa pagpasok ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility, asahang tatama ito sa kaludaan sa Visayas, patungong Northern Mindanao sa Lunes at Diembe Atras. Tinitiyak naman ni DSWD Assistant Secretary Irene Bunao na relief goods na nakapreposisyon sa mga bodega sa buong bansa bago pa man mangyari ang isang kalamidad. Sa ngayon, nakagawa na ang Luzon at Visayas Disaster Resource Centers ng fees na bigitinan ng 8,000 hanggang 2,000 family food packs kada araw. Inihanda na rin ang DSWD na naglugar ng Mobile Command Center, Mobile Kitchen, mga water truck at mga water treatment unit kung kinakailangan. Sa ngayon, may kabuang 528,000 family food packs na ang nakaposisyon sa mga bodega ng DSWD sa buong bansa. Para sa mga Pilipinas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, isang tropical storm na may international name na Kalmegi ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo ng umaga. Ayon sa huling ulat ng Pag-asa, ang tropical storm Kalmegi ay nasa layong 1,230 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas na may lakas na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong hanggang sa 105 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Tatawagin itong Tino kapag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahan tatama ito sa kalupaan sa Eastern Visayas, particular sa Eastern Visayas o Caraga pagsapit ng Martes ng umaga. Batay sa intensity forecast, ang pinakamataas na wind signal ay posibleng hanggang sa signal number 4. Sinabi ng Pag-asa na ang trough ng tropical storm ay inaasahang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands ngayong araw. Sa ibang balita, PHE visa operations muling bubuksan sa China simula ngayong buwan ng Nobyembre. May report si EJ Lazaro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Muling ipatutupad ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Philippine e-visa operation sa China simula ngayong Nobyembre kasabay na layuning pasiglahin ng turismo at palakasin ang digital na serbisyo ng pamahalaan. Ayon sa DFA, sinimulan muna ang soft launch kahapon Nobyembre 1 at tuluyang ipatutupad sa Nobyembre 3 ang e-visa system para sa mga Chinese nationals ang gustong bumiyahe sa Pilipinas para sa turismo o negosyo. Kasabay nito, pumirma ang Philippine Embassy sa Beijing at BFS Global na kasunduan ng Oktubre 15 para sa pamamahala ng online application platform kabilang pagtanggap ng mga dokumento at ligtas sa pagpapadala nito sa DFA para sa verifikasyon at pag-issue ng e-visa. Ang e-visa ay may visa sa loob lamang ng 14 na araw at maaari lamang gamitin sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila at Mactan Cebu International Airport sa Cebu. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand O. Marcos Jr. na papilisin at gawing moderno ang mga proseso ng pamahalaan habang isusulong ang turismo at mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at China. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nung namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikano kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan.
Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ng sa Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguro yung may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Chong-chong-chong-chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Bibiro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith.
actually more like a three-step NSWA. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. Oras sa Radyo Pilipinas, las 10:07 sa aga. Sa giyapon mga kaabyanan, ini si Hope Torrichante kag Marian Grace Serenieta. Sa aton nga pagpadayon mga kaabyanan sa pagbantay no sa Undas 2025 sa mga probinsya sa Western Visayas and also ang mga pagpanghanda sa aton mga local government units sa bagyong Tino, makaupod naton sini nga aga ang hepe sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique, Mr. Broderick Train. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sir, una-una naton sir no yung Undas 2025 o kon tigkalalag dira sa probinsya sa Antique. I believe ang province of Antique or ang OPDRRMO no may ginaugment nga mga personnel even sa aton nga mga baybayon dira sa probinsya sa Antique. Kamusta sir ang observation naton sa tigkalalag dira sa province of Antique? By the no, ang ating mga asset sa Montreal Antique Road para sa ating programa nga road safety no program. Tapos may deployment kita ng mga asset at mga resources natin sa pantay naman no pag-implement sa program natin sa drowning prevention sa ating mga coastal areas. So mudya ang mayor ng mga aktibidades kang opisina ng PDRRMO likewise ang collaboration sa ating mga local DRRMO saan na lumata na nagbantay ka mga critical areas natin paliyo sa mga cemetery at sa mga regional thoroughfare pagto sa mga convergence area no paliyo ka mga patio. So mura nga damambal man natin nga generally pag ura man no incident free ang atin nga pagsulong hasta kadya no kang All Souls Day, All Saints Day nga activities natin doon sa Antique. Sir, balikan ko lang ang beach watch naton kag clean up drive. Doon kadamo yung mga nakolektayhan nga mga basura sa PDRRMO Antique. Kapon daw mga apat naman kasapon kay daw hindi masyado no ang mga nag-excursion kapon pero kay nataga aga pa nag-deploy kita ng pindot to so kadya no ang influx kang mga excursionist at mga nag-beach goer no sa mga baybayin natin so most probably kadya basiman sa ating pag-monitor na may mga katauhan kita durugwa compare kahapon. Sir, ipaanggid lang nato no sa mga nagliligad ng mga tinuig do ano katawhay subong no ang pagsaulog sang tigkalalag o Pista Minatay, All Souls Day, All Saints Day dira sa Maya province of Antique, sir. Mabal natin nga daw halos pareho lang talagang group pagit. Probably no ang ating mga local government units na imo ka mga system kay bisa ng traffic factor sa mga cemetery natin daw tama pa kauhay kag hindi masyado ka distributed ang ating mga katauhan no na may hindi tayo kauna nga daw bilog na hapon lang mo pagkakto mo ito nga may mga congestion but sa kanya hindi masyado no kag congested ang mga nagtuna natin sa cemetery kag magdalaw dyan sa ating mga himatay. Likewise, wala man kita pinapatihan ng mga insidente no, related sa mga restriction o mga
prohibition no, nga ginimpo sa ating Philippine National Police. Sir, subong November 2, lauwan mala nato nga magadagsa pa no ang mga magabisita subong nga adlaw, sir? Yes, ma'am. Actually, sige pa, ang pagbisita sa mga katauhan natin, at likewise sa ginambal ko kayo na ang iba, take time sa pag-bayan natin sa pag-excursion, no? O mga pag-iwat mga picnics, tumawan ng mga pamilya, pag-amuman ng ating pagtudlo, no? Kang mga, actually, may mga flyers kita, mga advisory na ginatudlo sa mga katauhan natin, especially ang mga biyahe, likewise sa drowning prevention natin nga program, may mga flyers na kita ginatudlo. Yes. Sir, diin dira sa probinsya sang Antique ang dumadamo-damo, sir, no, nga mga nagabisita gid nga mga patio gid nga mga banwa kumbaga, Sir Broderick. Actually, diya sa capital town ng San Jose, amo diya ang sentro ka duro buwan ng mga katauhan natin. Amo man sa Silalim, no? So, ginamonitor pa natin actually ang mga inland resort natin. Mariyo dyan sa Tibyao Tulo, sa Pandan, Malupati, kay naman na natin duro ang magasulito dyan sa pag-agtuhan, no? Sa mga tourist areas natin kag mag-experience, no? Kang mga amenities, kag iba pang recreational activities na gina-offer ng ating mga tourist areas so dyan. So, sige pang monitoring natin, inatigan, but at the moment, uraman kita may mga iba mga incidente na report o na batod ang ating emergency operation center nga sa kanya blue alert level kita kag most probably pasapa natin dyan sa rumah into a full scale alert, no, sa tingin sa bagyo nga ginahilap natin nga magtupa sa ating pungsod. Speaking of bagyo, Sir Broderick, kamusta ang weather dira yaanay, no, sa province of Antique, subong kay nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ining si bagyong Tino? Actually, ang kanya ma'am, tama ka tauhay dyan, no? Ang panahon natin improve, mainit, but of course, there will be changes siguro sa landfall ka dyan bagyo, kaya malapad man ang dara na kanya cloud ring, no? Tama malapad pa. So most probably, may mga pauran-uran kita na na-experiensyahan. So mo dyan, no, ang ginabantayan natin, mura nga early as na pinapatawag na kita sa full staff meeting natin, mga personnel natin, para sa andaman information and awareness at likewise, preparation ng operational readiness, no, kang andang individual nga mga ikasarang, likewise sa pagpreparar man kang andang pamilya, kagandang community, no, as part kang ating risk communication, para makabulig ka-inform sa andang mga ingingin dyan, sa andang mga kabarangayan, nga may ginapaabot kita nga malain, no, may tropical disturbance kita nga ginapaabot. Kag amuman, no, pag kanya may detori kita, kag ang operational readiness ng mga gamit natin, no, gina-check natin ang andang mga functional o hindi, at iba pa, no, mga resources kag asset natin, kaya may ginapropose kita sa ruban, mag-isa kita ka pre-deployment kag pre-positioning ka mga asset natin based man sa outcome ng pre-disaster risk assessment ng region kadya nga apon. At sa Ruman, nas na hindi sa aga, may pre-disaster risk assessment na pagkaimungon man sa natin Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa direktiba ng ating gobernador sa Taulo Hagil. So, muna, no, ang mga ginahimo sa kanya, ay gina-intensify natin ang public awareness, especially sa mga mangingisda natin, sa mga mangunguma, kay mo dyan, no, ang intent natin nga ma-achieve ang zero casualty, kadya nga ugana, no, kang diyang malaking na sinto, para at least masiguro man natin, kung inform mga tao natin, kaya sa safe areas sa sada, matigayo natin nga malimit o mas pwede nga oragid, no, di mga kasualidad sa atin nga pagatubang kang diyang possible nga malain nga epekto kang diyang tropical disturbance. Sir, clarify ko lang, no, sa karon ng aton yung Emergency Operations Center ara sa Blue Alert status, and tomorrow, Monday, November 3, ipasaka ini sa Red Alert status. Yes, ma'am. Ang ating intent na sa Red Alert natin,
ang ating operation center man nga mga iba pa mga response cluster member agencies. So may mga tao rin sa meron dyan mag-duty para madasig ang ating coordination. Likewise, ma-establish natin sa eksakto ang mga collaboration ng mga helikopter natin, especially sa deployment, augmentation ng mga resources kung kailangan impakiman na malayan ang diyang bagyo. Pero sa kanya, ginaumpisahan natin naman mapping ang ating mga black spots areas, meaning amo diyang mga area na potensyal na maapektuhan at makatudlok ang sablak sa ating operation, especially ang mga flooded areas sa mga national highway natin, dyan sa Ibarawan, dyan sa Nauhon, Sibaste, sa Santa Usta, Tibiao, o dyan sa Kulasi, likewise sa iba pa mga kabanuanan natin na maipot. Na-disrupt ang pagtudlo natin na madasig na bulit kung affected ang mga lifelines natin at mga infrastructure. So mo sa kanya ang ginamapping natin, ma'am. Yes. Sige. Sir, ano ang mga marching order naman yan sa aton nga PDRMO sa aton tagsa ka mga MDRMO nga nagapamati man subo nga aga? Actually, mapagwa ka directive ang aton nga PDRM Council pamagi sa aton nga local executive na kinahanglan intensify ang risk communication sa mga kabanuanan natin kaya sakop ang mga kabarangayan. Kaya tuyo natin na mapigit uli ang andang barangay disaster risk reduction management committee. Pag may tao dyan na magmantang andang mga operation center basta sa barangay para mamaya tunan ng mga tao. Balikan natin mga miyan sa dili matugay si Sir Broderick Train ang aton nga PDRMO head sa probinsya sang Antique sa siniman nga pagpanghanda nato sa mga epekto sa water disturbance sa Bagyo Tino diri sa aton sa Western Visayas, particularly dira sa Antique. Sa aton yung mga tagpalamati, again, si Mr. Broderick Train sa province of Antique. Sir, ang imong mapanugyan sa aton nga mga DRRM officers naton sa mga kabanwahanan naton 18 LGUs dira sa Maya province of Antique. I believe may mga suspension of classes na ang aton nga mga LGUs as early as subong nga aga, Sir Broderick. Ma-activate ang mga local government units ang mga barangay disaster reduction management committee. Kaya sanda ka dyan ang una ng mga respondent o direct respondent ang mga epekto ng malayan na panahon. That's why nga kinanglan inform ang ating mga katawan dyan sa barangay, mga mangunguma natin, mga mangigista, mangunguma natin ay temprano pa as of this time, kinanglan ang mga kapat nanda dyan sa safe area, karang timagwa ang mga isda, kada inform ba natin nga mga mangingisda nga dyan sa lawad, nga magbalik rin, kasi pastar ang mga stayan dagat sa matawahay nga mga safe nga mga lugar. Likewise, i-activate ang operation center ng barangay, prepare ang mga evacuation center para may aktunan ng mga tao, kag iman kausto, para kung may kinanglan ng mga bulik. May mga tao ang atin nga mga barangay, mga through the barangay tanod, kag iba pa ang mga communities dyan, sa pagtudlo ang bulik kaya hindi man dayon matudluan kang gayon nga bulik sa probinsya sa duro ang mga ginatubang mo natin kag may mga sablag kung kaysa na hindi kita makadiretso sa mga area na nagamayo kang atin nga suporta. So mura ang atin nga panugyan ilagay sa mga pamilya mag-monitor permi magbantay sa dalagan na panahon kang sundon kung anuman ang direktiba na ginapapanaog ang ating local government unit para mo dyan sa karaidan ng tanan. At once ka dyan sa evacuation center, hindi na magbalik at magkatupagin na ba ang mga kabalayan, kaya mo ginatatugahan ng mga kasualidad.
Sir, sa nagligad lang nga adlaw no sa banwasang Sibalom, may nagluntad nga landslide, even wala pa sang storm signal no, and also may ara man sang napatay no bangod sang drowning incident sa Suba dira sa may Pisanan, Sibalom. So anong mga last minute nga mga panugyan naton sir sa mga pumuluyo nga hindi na paghulaton pa nga magka-storm signal sa area no antes nga maghimo sa mga nagakaigo nga tikang? Amara ma'am, no, amura mga konsekwensya kung urihiran ang ating na pag-ulang. So kanya mas tauhay kanya pwede natin mahimo no bisa no mag-secure lang kaya tugag ang kamatayan kang kagrana atin si Manua balikan na pa partner to sa Piak Suba ang mo nabutan ka paspat. So mura na panugyan natin na Tibrano pa dyan sa Valderrama, sa Tibyao, sa Barbasa no nga may mga kramnan no dyan sa Pinakasuba ay Lord na Darren ang anda ng mga kasapatan likewise so dyan even dyan sa barangay sa San Pedro area, may mga bahawid dyan na area, kinangalan ras nga ma-inform mo ng sandatanan dyan, no? Kasi iba pa nga mga areas na naka-experience sa mga pagbaha. Tandaan lang, once na ang area niyo na-experience pa yung landslide prone area na. So, amura nga, hindi rin kaburo dyan pag sarig, kaya anytime, kapil pa kung magbaskil ng uran, pwede na mag-landslide buwan. Sa areas natin na ginabangan, kung pwede, no, i-secure nyo ang mga sangkapan ninyo, iba pa nga mga paggabitan ninyo sa mataas na lugar, kung pwede na isa-ilo nyo sa iba mga safe na areas para nga malikawan nyo ang mga damage ng properties pang kung magbaha. No, likewise, ang ating mga kabataan, ang kamalaman natin, ang mga person with disabilities, priority natin dyan for evacuation. So kung pwede, i-secure sa daunahan ka dyan, no, para hindi rin natin tanda nga mabutang sa katalagman pa. So mula dyan, no, ang mga panugyan natin na early ang mga preparations natin, early action, bagil ang mabulig ka para sa pagatubang kanyang pinapaabot natin na bagyo. Yes. And with that, sir, no, madamo gid nga salamat again, no, sa imong tiyempo diri sa amang sa Radyo Pilipinas Iloilo sa paghatag sa mga nagakaigo nga mga tikang agud nga makapangaman no sa bagyong Tino, and of course ang observation man sa PDRRMO sa ginahiwat sa karon no nga pagdumdum sa Tigkalalag 2025. Sir Broderick, madamo gid nga salamat, maayong aga sa imo. Mayroon man yung lawon din nyo, ma'am, doon natin sa tanan ng ating property sa Radyo Pilipinas. Mayroon nga ba? Nabatian mga kabiyanan si Mr. Broderick Train, ang hepe sa PDRRMO Antique, no? Naghatag sa aton sa ilang preparations regarding sa bagyong Tino kay again mga kabiyanan, ara na siya sa Philippine Area of Responsibility, and isa na siya ka bagyo sang nagsulod siya diri sa aton sa PAR. Gani kinanglan naton niya paghandaan kay sandig sa forecast sang Pag-asa, ang iya nga ruta ara sa Kabisayan lakip na no ang isla sang Panay. Gani ang mga areas nga diri sa aton sa Western Visayas naghahanda na gid no lakip na dira ang province of Antique nga sa karon blue alert status bangod sang Undas 2025, igapasaka naman sa red alert status bangod sang bagyong Tino starting tomorrow, kung effective tomorrow Monday no ang Emergency Operation Center. Yes, and it's good to know, partner, wala sang any major incidents no nga recorded dira no related sa Tigkaralag no sa probinsya sang Antique no. Importante sa tanan no, we are safe no, kaga makakadto kita sa patio no, kaupod ang aton nga mga pinalangga sa kabuhi no, nga safe kita no, kaga wala no sang anuman nga aksidente o kon emergencies. Sa karon nagapadayon mga kabiyanan ang pagpadulong sa mga patio or memorial parks dira sa may province of Antique, and also may mga naga-excursion partner no. Yes. Nagapadulong sa mga tourist areas, kani ang aton nga PDRRMO nag-deploy sa mga personnel nga magbantay sa beach area no, bilang kabahin sang ila nga anti-prevention
initiative. Yes. And just in mga biyan, nag-anunsyo si Mayor Raisa Trenya, suspendido buwas ang klase November 3 sa syudad sang Iloilo face-to-face classes. Ang suspension no sa klase nagatuyo nga mapasiguro ang safety kag makahanda ang mga estudyante manunudlo kag school personnel sa posible epekto sa weather disturbance. Panigyan no sa aton nga alkalde sa mga nagapuyo sa coastal kag low-lying areas nga mag-coordinate sa barangay official kag manghinhanda sa preemptive evacuation. Kag suno pa diri sa aton nga alkalde, mangin vigilant, mag-monitor no sa official nga weather updates kag likawan ang mga unnecessary travel ilabi na sa mga flood-prone areas. So, buwas, no, wala sang klase or wala sang face-to-face classes. Pero, may ara klase kiti. Pwede kita mag-shift, no, sa modular and sa online classes. Hindi buot silingon nga kung wala sang face-to-face classes, totally wala na sang klase. So, dapat hindi kita magkumpiyansa partner, no, nga wala sang klase. Dapat, magtuon sa gihapon kiti we need to ensure no nga hindi no hindi makalimtan no ang inyong pagtuon wala sa mga lessons nga ma-miss ang aton nga mga estudyante. But despite that mga kabiyanan, again ang reminder nato na mag-focus also sa siguro nga safe ang inyong nga mga panimalay no ang inyong nga mga ginikanan, especially kung may kabataan o kung senior citizen sa inyong nga lugar no, and also i-check kung diin ayhan ng mga possible evacuation area sa inyong nga lugar no, para maka-preemptive evacuation pa ng lit no nga kinahanglanon. And speaking of suspension of face-to-face classes, wala man sang physical classes all levels no sa may Banwas ang Libertad. Ang suspension of classes magalawig halin November 3 to November 5 dira sa may Banwas ang Libertad sa probinsya sang Antique ina sandik sa ginanunsyo ni Mayor Bing Nicopior Lacerna. And also sa Banwas ang San Jose de Buenavista no gin-announce man ni Mayor Untaran nga wala sang klase no face-to-face classes tomorrow November 3 2025. So amat-amat na nga nag-declare ang ato nga mga LGUs no sa suspension of classes kay early prevention dako gid na nga bulig no sa aton nga pagsiguro sa safety sa aton nga mga pumulo. Yes, and ang West Visayas State University nagpahayag sa suspension sa face-to-face classes. Pero no ang work operations padayon so diri sa WVSU no bangod man sang forecast ang aton nga pag-asa all levels or ang face-to-face classes in all levels sa West Visayas State University kag satellite campuses suspendido buwas November 3. Pero ang learning will continue pinaagi sa mediated modalities synchronous or asynchronous kag ang faculty members ginaremay nga mag-submit sang ilang work accomplishment and attendance reports. Ang College of Medicine naman magapadayon sa ilang online kag mediated learning blocks kag ang ibang health programs magapadayon sa ilang related learning experience and clinical duties under faculty supervision samtang ang mga lower year students ang College of Dentistry and College of Nursing nga wala sang RLE o clinical so maga-shift no sa mediated instructions. Ang University Operations kag Services lakip no ang WVSU Medical Center bukas or will remain open and magapadayon as usual. So ang payag din sa WSU mangin updated pinaagi sa official university channels kag mag-take necessary safety precautions. Oras sa Radyo Pilipinas, 10:30 AM sa atong mga nga pagbalik ang pagpanghanda sa atong nga DSWD6 sa posible no mangin epekto sa Bagyo Tino diri sa Western Visayas. Kamusta ho naton kiti migin padala no ang DSWD nga 10,000 packs or family food packs ibaluon naton kung nakaabot na bala diri sa Western Visayas. Kag syempre no ang pagbisita last time no sang aton nga ASEC Paul Ledesma dito sa Capiz kag ang paghatag sang financial assistance sa mga taga Rojas City. Ibaluon naton no ang detalye kung saan bala ang next schedule sang payout ka-open later on mga biyan ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6 si Sir Angelo Miranda. Magabalik ang programa ang rehiyon karon. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas,
Huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante. Tuwing 3 linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magandang parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang lahat ng kaunti ang laman ay palaging mag-iingay. Kung gusto nyo ng peace of mind, iwasan ang mga inggitero at chikadora. Bukod sa nakaka-trigger, maaari pang magdulot ang mga ito ng problema. Huwag magpadala sa anxiety at negatibong emosyon. Busisiin mabuti ang mga nasasagap na impormasyon. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been fun. Oras sa Radyo Pilipinas, Las 10:35 sa aga. Sa gihapon mga benagapamati kamo sa programa ang Rayon karon kaupod. Marian Grace Aranyata ka grupo Rechante. This time no ibaluon naton ang preparasyon naman sa DSWD6, especially no nga nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility si Baguio Tino. Kagibaluon naman kitino last time no or sa mga nagliligaw ng inadlaw may ara sang sunog diri sa aton sa Iloilo City. Baluon naton ang mga assistance laging palapot sa DSWD6.
kung pila na bala no ang mga assistance nga napalapot naman sa mga naapektuhan sa Bagyo Ramil sa probinsya sang Capiz. Yari mga bel sa tupia kalinya ang ating nga information officer sa DRMD sang DSWD6 si Sir Angelo Miranda. Sir Angelo, good morning sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello ma'am, good morning ma'am. Sa mga listeners sa inyong programa, of course, good morning man sa atong mga kaupo sa teacher publiko. Yes. Sir Angelo, unahon ko lang kay tinagsulod na ang bagyo no sa PAR. May minu ang kahandaan sang ato na DSWD6. Ano na bala no ang preparations naton? Yes, ma'am. Based on, of course, pagwa nga report sa atong DOST Pag-asa, ang atong nga tropical storm Kalmagi or si Tino, nakasulod na sa PAR. Of course, bilang preparasyon man sa Region 6, kita sa DSWD, we are ramping up our preparations sa pag-abot ni Tino. Now, ka-coordinate na kita sa atong concert agencies, nag-monitor kita of course sa atong Pag-asa for sa track pala, sa Odrin Maaging, specifically si Tino, and sining weekend, of course, tomorrow, kita sa coordination meeting with our DSWD central offices, pag-iba niya mga regions, DSWD field offices, posible na mapektuhan sa sining maabot ng tropical storm. Kapon lang, based man sa ating the directives of ang secretary, of course, by our regional director sa DTS Timber, nag-sugot kapon, naging dispatch ang nag-dispatch kita sa requested niya 10,000 family food packs from our Visayas Disaster Resource Center Cebu, idulong diri sa aton sa Western Visayas to be transported sa aton i-deliver din transported sa aton nga mga preposition sites sa Western Visayas. Inisa ang preparasyon man sa aton region para at least bala ma-replenish ang stock sa aton family food packs sa aton nga mga medyo sa aton warehouses, but of course mabutangan taman sa family food packs and other relief resources like ORG food items sa aton nga mga preposition sites at GUs, sa aton nga mga ports, ini sa mga preparasyon natin sa pag-celebrar natin sa undas, but of course ini nga maabot si Tino. Kaya as soon as makakondak kami sa coordination meeting, of course, we will provide updates as to kung ano pa kitang further yung preparation sa mga pangahimuon sa Region 6 and if ano nga mga measures ang aton nga patigayunon pati nagyam, no? Samtang wala pa nato nagkatsagan gid ang pag-abot ng Tino, naghanda ang DSWD Field Office 6. Aside from that, aside from the relief resources na naka-standby, ang aton nga QRTs yung pang remind man naton na mag-standby man and to coordinate sa aton in case nga i-heighten naton ang aton alert status and of course ang ibang pag-preparedness measures sini nga pag-abot sa tropical storm. Yes. Sir, ang aton nga ginpadala diri no halin sa Cebu no nga family food packs nakaabot na diri sa aton sa Western Visayas? So now ma'am, since kapon pa lang man siya ginagong, so ano pa lang siya, along the way pa lang siya nag-abot na nga aton nga 10,000 family food packs and we provide update as soon as makabot na siya sa aton nga warehouses sa aton diri sa Region 6 sa kinapangabaitan niya makabot siya no before kita mag-agi si Tino, makabot siya safely kaga of course para tisa handa kita na provide siyang assistance in case magsulod si tropical cyclone Tino. Sir Angelo, no, kati nakita man naton nangin sunod-sunod ang mga kalamidad no diri sa aton sa Western Visayas and sa karon may bagyong Tino kung sa diin entire region no ang ginalantaw nga mangin apektado. Do ano ka sufficient no yung resources sang DSWD? Yes, again, as part of our preparedness measures, hiniyo sang DSWD, make sure ensure na
sufficient ang support ng resources naton. Nga ready kita mag-augment ang radya sa aton nga deployment ng staff, but of course aton nga relief resources handa gyud. That's why so now based man sa atong COVID report, meron kita sa atong standby relief resources ang data nila ito sa October 31. Meron kita sa bilin family food tax worth 53 million. Meron kita ready to eat food items na 2 million worth. Meron kita na non-food items na 25 million worth. And of course, atong standby items na 2,790,000 is amounting to 85 million worth of total stockpile and standby funds. Yes. Sir, in our mga pilata ni Sir Kabilog, ang ato nga mga preposition sites all over Western Visayas, kag kumbala, no, sakop pa natin dito sa Negros Occidental? Sa atong preposition sites, we have 55 strategic positions across Western Visayas. Di na siya actually ka lang Negros Occidental because mga atong counterparts in the army na sila sa ilang strategic preposition sites po sila dito. Yes. And sir, no, ang bagulang naglabay man ang Bagyo Ramil diri sa aton sa Western Visayas. Kagami na kita kami recently, no, nga mga distribution natin sa cash assistance dito, no, sa mga affected families natin sa Rojas City. May sa sino ini siya, sir, nagbaton, no, pila ang ilang ginbaton, kag ano pagid ang mga assistance nga napanghatag na nato sa mga affected naman sa Bagyo Ramil. Yes, ma'am. So, siligad lang sa simana, gin-conduct na natin ang aton first batch ang aton emergency cash transfer na payout sa Rojas City. We're able to distribute these 10,010 pesos cash aid sa 2,519 na families composed nito sa aton ng mga farmers and fisher folk classify as severely affected sa tropical cyclone Ramil sa Rojas City. First, as part based on sa guidelines, prioritize natin first ang aton nga mga farmers, fisher folk, nadulaan gid sang 2% to 50% sa mga ila pa lang buyan as based on the guidelines. And the next batch ng aton payout will be announced as soon as finalize natin ang master list or sa mga beneficiaries for the slightly affected. Kagi na ina-fast track na nisa natin agad kaya matatag na natin ang cash assistance to the slightly affected and to the, of course, para ma-continue na matikayin natin ang other payouts man sa ibang municipalities. Oh, so hindi lang siya, sir, exclusive for Rojas City but other municipalities covered man? Yes, ma'am. As long as makasabit sila sa ilang list, master list ang affected, based man sa ilang government report, then in-include sila naman sa beneficiaries ng inyong program. Because again, ang inyong ECG program, ginarely man natin ini sa government report ng ginasin sa LGUs, ginabase natin kung bilang affected, based man sa ilang pag-classify kung sino sa mga affected ang severely taga-slightly po. Sir, sa curious lang, no, anong mga pagsulundan sa ato nga DSWD Region 6 pananglit, no, nga may mga magub-an kita nga mga puluyan sa Western Visayas, no? Anong mga assistance yung ginahatag sa ato nga DSWD for partially and totally damaged nga mga houses? Well, for the partially and totally damaged houses, of course, especially if yung mga affected individuals or residents naikuan na sa bagyo or biskan gani isang fire incident, ginauna na ito gina-provide ang ito non-food items on top of the ready-to-eat food items. Sa non-food items, of course, ka-provide kita sa sleeping kits, kitchen kits, hygiene kits, pero makita sa sleeping tents. Of course, ini nga mga non-food items, of course, as much as possible,
kaya namin nga daan ng mga assistants or aid nga naka-standby sa mga atong sa atong consent LGUs para in case ka wala na itong inapayo, in case may disaster or sa calamidad na magabot, at least pala ang LGU mismo, atong mga consent LGUs maka-provide sila sa immediate na aid or assistance pinahagi sa itong non-food items sa top of the family food pack kagara dito yung food items na pinaprovide natin for the affected. But do we give still, sir, no, sa mga financial assistance? For example, that standard amount be, no, for partially damaged and then sa totally damaged, may amo na ayhan niya pagsulundan sa DSWD or ang iya niya sang local government units naton? Well, if it happens na may assistance ng LGU, then of course, again, no, as part ng sa atong pag-respond when it comes to disasters, balikan nato mga biyan sa lang madugay si Sir Angelo Miranda ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6. Sige, si Sir Angelo nagapanambalik, sir. Padayon lang, sir. Bali, mention Latina, in case kami may sa disaster or calamity na nagabot, ang first kit nga nag-respond as part sa disaster response protocol is ang LGU. So, if ever nga may assistance or aid naka-standby sa concerned LGU, sa muling gina-exhaust o gina-dispatch sa ato ng mga affected. Now, if it comes from exhaust na ng resources sa LGU, here it comes from kasunod ang DSWD through their interventions in case we exhaust ang ato ng family food packs to provide the ready-to-eat food items. We can also intervene through emergency cash transfer, but then again, ang emergency cash transfer gina-provide po natin sa mga disaster affected only. However, in any case, in any kind of form of assistance na nag-provide kayo sa cash aid, we can refer them to the AX program po. Yes. Sir, sa ibang balita, no, ang DSWD 6 nagpalabot man sa bulig sa mga nasunugan, no? Ano ang assistance sa gimpalabot naman naton sa ila? Yes po, ma'am. Sinilang October 31, no, isa ka course sa pagkakita sa ito ng mga pumuluyo kay may sunog sa kasunog ng tabo, 3 sa may zone 11, Barangay Kalaparan, Arevalo, Isidro City. Pagkat kita sa DSWD, insigida ang nagkakita sa assistance, we were able to provide 140,725 worth of assistance sa aton ng mga affected families, displaced and displaced families. These na-provide with 31,000 family food packs. We also provided 51,000 worth of kitchen kits and as well as 38,000 worth of sleeping kits sa aton mga affected. Aton nga staff, of course, nag-augment man services, biskan holiday, but of course, this can holiday, hindi ka mag-contact sa aton sa pag-provide sa assistance kay kasi o wala, may pisina wala, ang kita magabulig. That's why nagpapagyan kita staff dito to check sa sitwasyon sa aton mga affected. Nagbulig sila sa pag-assist, check mo ang sitwasyon sa mga IDPs na hara sa buong sa isa ka open evacuation center. Nag-assist, mag-provide pa sila assistance sa provision sa hot meals sa atong mga IDPs, of course, with the coordination sa atong CSWDO. Yes. So may ara pa kita, sir, IDPs as of now, sir? Yes, ma'am. Subong, since mula pa man ka send update liwat ang aton yung mga CSWDO naton, may pakita sa isa ka open evacuation center sa Arevalo, and of course, may harap pa nabilihin mga 6 families or 19 individuals na nag-take shelter dito. Yes. Lastly na lang, Sir Angelo, no, ang imong mga mensahe sa aton yung mga dagpalamatino, especially bilang preparasyon nato, no, sa sining posibleng epekto sa Bagyo Tino diri sa aton sa Western Visayas. Yes, ma'am. Again, sa aton ng mga listeners sa inyong programa, of course, ginapangayon namon ang inyong coordinated kagang mga pinapakambay namon, no, kung mismo magdaligmat
kay natong first mapaktan kung ano ni ang ganasang tropical cyclone Tino. That's why mas mayugid nga ang atong napaghanda sa atong kaugalingon. Make sure naton nga kita sa tupad ni Malay, handa kita. Wala naton kung paano aton nga tawag na preparedness measures. Dapat gani sa atong nga palimanan nga kita sa aton nga disaster, family disaster plan. But of course, on top of that, kung magkabala ka because ang ating DSWD Region 6, of course, handa, it na mag-provide sa assistance in any possible, handa ka mag-hatag ka mag-bulig. That's why naka-standby atong relief resources, saka atong stockpile of aid. Of course, the coordination sa aton nga mga concerned LGUs. That's why nakita nga daan naka-prepo ng mga family food packs, food items, and of course non-food items sa aton nga mga preposition sites across Western Visayas. Isa ini ka pamahagi nato to ensure na ang aton bulig at ang assistance is diretso kung insigida nga mag-aabot sa inyo in kaso mag-agi si Tropical Cyclone Tino. Isa ini ka mga measures na ginagay naton to ensure nga mag-abot ang sa kalamidad wala sa pamilya individual na mabilin sa tunga sa kalamidad. Madamo kayo salamat kaga. Magsalong kita tala. Yes. So this, Sir Angelo, madamo kayo nga salamat sa time and information na ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Despite no nga Sunday subong, you gave us your time. Madamo kayo nga salamat, sir, and maayong aga sa imo. Maayong aga sa ma'am. Madamong salamat. There you have it, mga biyanos. Sir Angelo Miranda, ang ato na information officer sa DRMD sa DSWD6. So ang pasalig no, we have enough supply kag ready gyud nga mag-augment ang DSWD6 sa anuman no nga kalamidad, not only for bagyo no but even sa mga fire incidents naton no, ready gyud any nga emergencies or kalamidad nga mag-respond ang DSWD6. Yes, mas na-appreciate naton partner no ang DSWD Western Visayas, although part gid man na no sang ilang nga trabaho, but still no nangin sunod-sunod abi ang ipagrespondihan sang DSWD, especially wala bag-o pa lang recover yung Rojas City bangod sang or ang Capiz no bangod sang lapnagon nga pagbaha, and nagbulig pa sila no sa aton nga mga neighboring regions no. Subong entire Western Visayas no ang ginalantaw nga maapektuhan. But still, no, may mga enough resources sila. So, kudos and thank you very much to DSWD. And sa ato naman yung part, no, bilang mga residente, ubrahon man nato no, ang aton nga mga obligasyon. Buligan naton ang aton nga gobyerno pinaagi sa paghanda sang temprano. No? Kaangay man sa ginmention ni Sir Broderick Train kaina partner, nga temprano pa lang samtang kalma pa ang panahon, i-try na nato nga is ibutang ato nga mga kasapatan sa hilway o kung safe nga lugar, i-prepare na nato ng ato nga mga kinanglanon, and also ang kung ato nga balay may mga inugpandayon, ang ato nga mga atop i-secure na nato no para nga kung maglabay gid man ang bagyo nga si Tino, at least no safe kita sa aton tagsa-tagsa ka mga puluyan, and if not maghiwat kita sa preemptive evacuation. Yes, ari pala partner no, ipabati naton no ang kabahin no sang panugyan sang ato nga DOST Pag-asa Iloilo no sa mga kauturan naton, especially subong no nga we are preparing partner no sa sining bagyo or paglabay no sang bagyo diri sa aton sa Western Visayas. Pamatian naton si Sir Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo. Mga nagpalamati diri sa Western Visayas, labi na diri sa Panay Island or Iloilo, lalo na sa Iloilo City. As of now, generally, kaya weather kita, wala pa lang din sang warning, no? So far, basi mga tonight or tomorrow early morning, meron na kita sang warning. Safe pa naman sa dapat mga kahit pandagat mag-ayos sa kalauran. And then, yes, time natin sa karon no, mag-prepare kita, mag-handa kita, lalo na sa mga pumuli natin sa mga low-lying or mountainous areas, sa possible na mga flash floods or landslides or strong winds, and then lalo na mabastog ang bagyo mag-aaga dahil nasa type of category.
Yun. So maghanda gid no sa mga kauturan naton sa mga low-lying areas no kag sa mga mountainous areas ang posible no nga flash flood kag sang landslide. Amo ining panugyan no sang aton nga pag-asa. Bagay ni Sir Charlie partner no subong no Domingo we still have time no para nga mag-prepare no kay tomorrow gina-expect or sa Tuesday no gina-expect ang mabasko nga pag-ulan diri sa aton sa Western Visayas. Hindi lang isa ang nagambal sa inyo mga kaabyanan nga maghanda sa temprano. Halos tanan na nga mga ahensya sa gobyerno, even ang aton yung mga personnel no sang DOST Pag-asa, ang mga DRM officers naton and also ang DSWD no nag-remind sa aton nga mag-alerto na, maghanda na bangod sang bagyong Tino. Yes, and for more information, no, mag-monitor dira sa page ng Radyo Pilipinas Iloilo kag syempre mag-check sa inyong mga LGU no sa mga Facebook page ng inyong LGU base bala isa man kamo sa mga may cancellation no sa face-to-face or in-person classes, mag-check gid no para nga updated kamo. Oras sa Radyo Pilipinas, last 10:57 sa aga, wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpamalagad. Sa liwat no, thank you kay Sir Angelo Miranda, ang Information Officer sa DRMD sa BSWD6. And thank you man kay Mr. Broderick Train, no, hepe sa PDRRMO Antique sa iya wala untat no nga pag-alagad and of course sa pagsabat sa mga pamangkot sa mga katapo sang media. Yes, the ever responsive PDRRMO officer, yes. And of course, thank you man sa mga katumang technical sa studio, Sir Ana Defante kag sa among transmitter, Sir John Magallanes. Kami na lang gid mga abyan ng inyong ginanagad. Ako si Marian Grace Aranyata. Kag Hope Tarichante kag ini ang Rayon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.